For the last 4 years, Philippines is number 1 in the whole world sa mga hazard. At ang pinakamataas doon ay may kinalaman sa bagyo at pagbabaha. Noong Ondoy kasi talagang hindi kami nakapag-rescue kasi sobrang lakas ng current ng tubig. Kahit nakahawak ka na sa lubid, hindi ka talaga makakalabas. No, yung mga person with disability, nandoon lang sa loob ng bahay. Hindi sila na makalabas na kasi mataas na yung tubig. Apaw na to, 2 tao na yung... Sa maraming komunidad sa Maynila, ang baha ay hindi na bago. Para sa marami, ito ay isang pangkaraniwang problema, ngunit para sa ilang pamilya, lalo na sa mga may pamilyang may pisikal na kapansanan, ang bawat pagtaas ng tubig ay may kasamang mas mahirap na desisyon. Paano kikilos? Saan pupunta? At paano mananatiling ligtas? Dito po ako pinanganak, dito rin ako lumaki. Talagang yun nga po, sa loob ng maraming taon, halos binabaha po itong lugar namin. Ay yung siguro Ondoy. Talagang hanggang pinakaitaas ng bahay namin. Siguro mga hanggang bewang yung taas ng doon kami nahirapan. Yung Ondoy po na typhoon na yun, kasi sobrang taas, lagpas tao, na lagpas na halos bubong na lang po yung makikita mo. Kung ang simpleng paggalaw o paglakad ay isa ng araw-araw na hamon para sa ilang taong may pisikal na kapansanan, ang baha ay nagtutulot ng mas malaking hamon sa kanila. Bali, nung may baha na siya, syempre napapagod ako na hindi kasi ako pwedeng lakad ng lakad. So, upo lang ako sa isang side, iaayos ko yung mga Mahirap din kasi ganun din, nawalan ng tubig, nawalan ng ilaw. Pareho kami nandito sa loob ng bahay. Mabilis nga yung naakit ng tubig kaya wala rin kaming gamit. Hindi namin akalain na aabot sa pinakaitaas namin yung tubig. Bali, tumawid po kami sa mga bubong, humawa kami sa mga lubid para makaakyat dun sa 3rd floor na may mataas na bahay. One time pala yun yung nangyari sa akin na may parang butas na parang drainage doon. Pag talaga ako, nalubog. Yung sumot yung pa ako doon sa medyo malalim na, tas paghakbang ko parang ko. Ngunit sa mga panahong mabilis ang pagtaas ng tubig baha, hindi lamang ang mga taong may pisikal na kapansanan ang nahihirapan, kundi pati na rin ang kanilang mga kapamilya. Kasi minsan nagkaroon ng baha before ng Ondoy din, may nagkabahas din sa amin. Lumabas yan. Sa may gate namin, may mga lata. Nabubog siya. O, sipin mo. Sabi ko sa kanya, tinakbo namin siya sa San Lazaro. Inayaw ng San Lazaro kasi hindi nga raw silang dinala kami sa Jose Reyes. Doon siya ginamot. Bakbakin pa niya. unang-una yan yung yung kalooban mo na syempre nakikita mo yung pamilya mo, gusto mong tumulong. Kasi alam mo yung, lalo na sa asawa ko, kasi mabibigat yung mga gusto mong tumulong pero hindi mo magawa kasi hindi mo rin kaya. Tapos sasabihin niya, ma, huwag ka nang bumaba kasi baka madulas ka. Kasi sabi ko sa kanya, di ka sasantuhin yan. Walang marunong lumangoy isa man sa atin, walang masisave sa'yo. Hindi kita masisave. Kung sisave kita, pares tayo mamamatay. Hagdan yun, hindi makita yung tubig eh. Mahirap na eh. Baka yung isa naman ng malaglag. Yung senior ko. O kaya ako, o sino man sa amin. Kaya kailangan awareness. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalagang may tamang kaalaman tungkol sa ligtas na paggalaw sa baha. So, una, you have to remove anything and anyone from the first floor and go up kung may second floor or sa bubungan. One thing, patay lahat ang power. May breaker, patay ng breaker. Okay? Any electronical, angat.
essentials angat, tao angat. Sana, ideally, may flotation. Pag wala, you can gather bottle. Kung wala, no? Kunwari, botelya to, kuha ka ng pantalon, lagay mo sa pants, ipon mo yung bote. Talian mo yung dulo ng ito. Dulo niyan, puro bote. Tali doon sa dulo, then you can create a flotation. Have anything that's gonna make you float. Last is, you have to have a line wherein you can get support. For example, nasa bubungan ka, paano mounting mo sa rubber ball? So, gagawa ka ng daanan para mag-mount, para maalis na kayo. Now, mag-isa ka, depende sa asa, sabihin natin baha, find high ground. Call for help. Get anything that can make you float. Kung meron kang personal flotation device, umaangat, go up. Pero, get out and huwag kang magpasa para hindi ka makuryente kung hindi mo abot ang breaker. And then find ways to call for help. Kapitbahay, call. Okay? So, kaya pito and shout. Pag nag-shout ka, 3 to 4 ways. Tulong po, si ano po ito, Juan de la Cruz, tulong ha. Binabaha na po bahay para maabisuhan yung kapitbahay. They can help you. No? Kasi dapat, kunyari may bagyo, alam nila na may bagyo na. Dapat inihahanda na nila yung mga kagaya ng mga disabled. Dapat sinasabihan na nila, steady ka lang dyan. Pag sinabi kong, pag nakikita namin na tumataas na yung tubig, ililikas ka na namin. Dapat sumunod ka. Ang mga tulong naman na ibinibigay halimbawa ng mga lungsod, kunyari sa City of Manila or sa barangay itself, hindi naman agad immediate na tutukuyin kung kaninong bahay. Pero kung ready kayo sa situation, meron kayong nauunang kilos ba or bagay na hindi kayo nakadependent sa tulong na inaasahan. Bagamat maraming tao na may pisikal na kapansanan ay natutong umangkop at harapin ang baha, nananatili pa rin ang kani-kanilang mga pagsubok at limitasyon, lalo na sa usapin ng kaligtasan, paggalaw at agarang paglikas sa oras ng sakuna.